The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus went out along the sea. All the crowd came to him, and he taught them. As he passed by, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the custom post. Jesus said to him, "Follow me." And he got up and followed him. While he was at the table in his house, many tax collectors and sinners sat with Jesus and his disciples, for there were many who followed him. Some scribes who were Pharisees saw that Jesus was eating with sinners and tax collectors, and said to his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" Jesus heard this and said to them, "Those who were well do not need a physician, but the sick do. I did not come to call the righteous, but sinners." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Naalala ko minsan sa isang Paris recollection, bakit hindi ay yung pagpili ng Panginoon sa kanyang sasapi, sa kanyang samahan, bakit hindi yung mga pariseo, eskriba, sapagkat sila ay matatalino, kagalang-galang sa lipunan, at hindi itong tulad itong mga controversial na mga tao, tax collectors, mga traidor, mga fishermen, simpleng tao lamang. Of course, kanya-kanyang opinion. Isa sa pinakamaganda, of course, na hindi natin kailangan tanungin, bakit marunong ka pa sa Diyos? Diyos ang namimili po, no? Kaya hindi natin kayang tanungin ang Diyos, bakit sila? Ngunit, meron din namang sumagot na medyo maganda. Pinili lang ang Panginoon itong mga taong simple, makasalanan, sapagkat sila yung mga taong madaling umunawa sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga taong matatalino, kagalang-galang, bilid sa sarili, kaya kulang sa pag-uunawa. Yun ang intindihin natin malimit, no? Kadalasan, kulang tayo sa pag-uunawa, kaya nagiging tayong judgmental. At kapag tayo judgmental, nako po, enjoy na enjoy tayo. Napakadaling gawin. Manira ka ng tao. Kahit na impression lang sa tingin mo, ginagawa mo at nag-enjoy ka. Ay, kaya ayaw ng Diyos ang ganoon. Kung gusto mong pakita sa Diyos na talaga naniniwala sa Kanya, kailangan igalang mo ang iginagalang ng Diyos. Yung mga taong marunong pakumbaba, yung mga taong hindi sobra kumilatis sa kanilang kapwa. Kasi, totoo naman, bawat isa sa atin nakaranas na ganong mga karanasan. Sa unang tingin pa lang, naku, para matutunaw ka na, no? Kung minsan higit pa roon, kung paano ka lalaitin, no? Bakit? Kaya nga kung ganon siguro ang rason ni Kristo, bakit pinili niya magsimpleng tao? Gaya ng nangyari kay Adan at Eva, no? Dahil sa kanilang ambisyon, gusto nila maging Diyos. So yun, pinarasahan sila. At ganoon din yung mga sunod na mga generation, mga inggitan, mga judgmental, sapagkat, ayan, nakalimutan nila yung una-unahang utos sa atin ng Diyos, na kung mahal natin ang Diyos, mahal din natin ang kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. In other words, kung hindi ka marunong magmahal sa iyong kapwa,
Mapapatunayan mo ba na mahal mo sa sarili mo? No. Opposite actually. Nagbabalat kayo, taka lang, nagtatago ka sa iyong anino. Sabi nga, kaya wala pong masama. Lagi natin iisipin, tayo pantay-pantay sa mata ng Diyos. Hindi natin alam kung ano ang standard ng Diyos sa beauty, kung make-up, kung sa katawan, kung ano. No. Lahat tayo pinanganak sabi nga, pinapalala sa atin ng ating mga lola, lahat po tayo pinanganak na hubad. Wala pa akong pinanganak na may ginto sa ngipin o may kilay na matango. O kung sobrang tango sa ilong, okay lang, dumarating yun. Pero hindi natin pinagmamalaki yun. Huwag sana baguhin yung kagustuhan ng Diyos na nangunguna yung mga taong mapakumbaba sa kanyang harapan. At actually, walang kailangan ng Diyos sa atin. Sino ba tayo? No? Hindi naman natin kailangang gantihan ang mga biyayang ginagawa sa atin. Ang gusto niyo lang sa atin, yun, gawin niyo. Ang gusto ko, mahalin niyo yung kapwa. Respetuhin yung kapwa. Huwag kayong masyadong judgmental sapagkat yun ang magpapalayo sa atin, sa Kanya. Ang tao pong very judgmental, buti kung tama. Pero kung titingnan sa experience natin, kadalasan, ang pagiging judgmental ay mali. Maling akala. Sapagkat kulang nga yung ating pag-uunawa. No? Unawain muna natin. No? Gaya, for example, iyan po, yung darating na eleksyon. Kita nyo pa naman, lahat matatalino, palakihan ng billboard. Sabi nga ng ibang naririnig ko sa radyo, kilatisin nyo muna, no? Pag-isipan mo muna, hindi yung mga bagay na maatra ka agad, no? Dumaan na tayo ng maraming bagay. Ngunit sa buhay natin, iyon ang iwasan. Yung kislap, isang kislap na tayo nadadala. And yet, sa bandang huli, sabi nga, hindi naman tayo magsisisi, wala tayong pakialam, pero hindi ganoon ang gusto ng Diyos sa atin. Iwasan ang mga bagay na makapaglalayo sa iyo sa kabutihan mo sa kapwa, sapagkat pagpapakita mo ng kabutihan sa kapwa ay pagpapakita na yan ng kabutihan mo sa Diyos, no? Although, sabi ko nga, walang kailangan sa atin ng Diyos para ibalik natin sa Kanyang grasya. Ang ibig niya lang sa amin, behave properly diyan sa lupa. No? Magpakabait ka. Hindi ka gamitin yung talino sa tamang pamamaraan. Gawin mo yung mga bagay, yung pagdamay sa pakikisama, sapagkat yun ang hinihiling niya. Nang sa ganun, hindi tayo magkawatak-watak. Kaya nakakaroon ng napakaraming problema sa kahit sang sulok, no? Problema sa lipunan, problema sa pamilya, problema sa eskwelahan. Sapagkat kulang nga tayo sa pag-uunawa. Usually, nag-rush. Lagi tayo magmamadali. Kung sa pagmamadali na hindi pinag-isipan, mali ang resulta, no? Pag may mali ang resulta, anong nangyayari? Magsisisihan. Hindi kayang tanggapin yung pagkakamali ng bawat isa. Sino na? Gawa nyo yan. Ba't sino pa ang ibang idadamay nyo? So para maiwasan nyo, yun, kailangan gamitin natin ang ating tinatawag na pag-uunawa. Bago ka gumawa ng desisyon o gumawa ng judgment sa tao man o sa mga ginagawa natin sa araw-araw.